Isang ina ang nag-aayos ng mesa para sa almusal sa ibang bahagi ng bahay, habang naghahanda ang kanyang pamilya. Pagkatapos, biglang sumabog ang langit. Isang matinding puting liwanag ang bumalot sa silid. Itinapon siya sa kusina at nagkabasag-basag ang salamin. Nagbago na ang buong mundo nila at walang nakakaalam kung bakit. Noong Agosto 6, 1945, karaniwan lang ang araw para sa 350,000 residente ng Hiroshima, mahalagang industrial na sentro ng Hapon. Alas 8:15 ng umaga, nagsisimula pa lang ang lungsod. Naghahanda si Yui ng almusal para sa asawang negosyante at 2 anak, kanin, inihaw na isda at sabaw. Gaya ng dati, maagang nagising si Lolo para asikasuhin ang hardin. Pagkatapos, may malakas na ugong mula sa itaas, ngunit walang naghinala. Maraming bomba ang tumama sa Hiroshima nitong mga taon, pero dahil malayo sa sentro ang pamilya, madalas hindi sila apektado. Ngunit iba ngayon. Walang ingay ng mga sumasabog na bomba, kundi isang maliit na grupo lang ng mga eroplano ang lumilipad papunta sa sentro ng lungsod. Pagkalipas ng tila walang katapusang sandali, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa bahay. Pagmulat ni Yui, napalibutan siya ng basag na salamin at guho. Mainit ang hangin at ramdam niya ang matinding sakit. Umiingay ang kanyang mga tainga, ang mga bata. Nagmamadaling bumalik si Yui sa loob ng bahay at nakita niya ang nakahandusay na katawan ng kanyang asawa, si Hiroshi. Dumadaloy ang dugo mula sa kanyang ulo, ngunit umuungol siya ng mahina. Dahan-dahan niyang inangat ang sarili gamit ang siko. Patuloy na tumatakbo si Yui, nilalabanan ang mga guho at wasak na mga bagay. Nagmamadali siyang pumunta sa kwarto ng anak niyang si Ichiro at nakita niya itong nanginginig ngunit ligtas. Pagkalipas ng ilang sandali ng pagkataranta, natagpuan ni Yui ang kanyang batang anak na si Hana, nakayakap sa sarili sa likod ng kama. Hindi makapagsalita dahil sa matinding takot. Saglit na nagyakapan ang pamilya. Ligtas, ngunit litong-lito at takot na takot. At saka sumagi sa kanilang isipan ang isa pang nakakatakot na bagay, ang lolo, si Jiro. Nang pumanaw ang ina ni Yui, nag-iisa na lang siya. Inanyayahan niya itong tumira kasama ng pamilya. Ngunit ayaw niyang maging pabigat. Hindi nagtagal, tumutulong na siya sa pag-aalaga ng mga bata, pag-aayos ng bahay, at pag-aalaga ng hardin. At doon mismo siya naroroon nang mangyari ang pagsabog. Lumabas sila ng bahay at biglang natigilan. Tinakpan ni Hiroshi ang mga bata, pinigilan silang lumapit pa. Nakabulagta si Jiro sa hardin, nakayuko at may takot sa muka. Dali-daling tumakbo si Yui sa tabi niya at lumuhod. Pilit niya itong ginigising habang umaagos ang luha sa kanyang muka. Nagising si Jiro na nagulat, umuubo at pabulong. Buhay siya pero tila kakaiba, walang laman at parang patay ang mga mata niya. Tinitigan niya si Yui na parang bulag, hindi makakita. Humagulgol si Yui pero napatigil. Tumingin siya sa abot tanaw, di makapaniwala. Alam lang niya, wala na ang lungsod at hindi pa tapos ang gumawa nito. Para sa mga malapit sa bomba, segundo lang ang pagitan ng buhay at kamatayan. Si Kenji, Municipal Inspector sa Hiroshima, ay sanay na sa pambobomba. Karamihan sa mga kasamahan niya sa trabaho ay hindi inisip na may dapat ipag-alala sa maliit na grupo ng mga eroplano noong umagang iyon. Pero may bumabagabag kay Kenji noong umaga na iyon. Isang nakakatakot na pakiramdam. Sa kaibuturan ng kanyang tiyan, bumaba siya papunta sa bomb shelter ng opisina at naghintay. Ngayon, siya ay nakabaon sa ilalim ng mga guho sa basement. Umiingay ang tainga niya habang pilit siyang tumatakas. Malalaman niyang pinalad siya. Lumabas si Kenji sa wasak na lugar matapos bumagsak ang malaking bahagi ng opisina. Nasa lupa ang mga sunog at dugo ang katawan ng kanyang katrabaho. May isang sunog na kamay na umabot sa kanya. Kaya napaatras siya sa takot bago muling bumagsak ito na may mahaba at masakit na ungol. Mabigat ang hangin sa amoy ng kamatayan. Naglalagablab ang apoy at wasak ang mga gusali. Nakakita na siya ng pambobomba ng mga Amerikano noon, pero iba ito. Dahil abala si Kenji sa pag-iingat, di niya napansin kung gaano kalala ang kanyang sugat. Ang buong kanang bahagi ng kanyang katawan ay napaso ng apoy, namumula at parang umiiyak na sugat, tulad ng mga bangkay na nakahandusay sa lupa. Isa siya sa mga pinalad. Yung mga tao na hindi naprotektahan, natanggalan ng balat sa matinding paso. Hindi pa masakit ngayon, pero magbabago rin yon. Malakas ang ugong sa kanyang mga tainga at nararamdaman niyang may tumutulo sa gilid ng kanyang mukha. Dugo ito mula sa napunit niyang eardrum. Malamang hindi na siya makarinig muli, pero hindi na yon iniisip niya ngayon. Lagim ang paligid, wasak ang lungsod. Hindi ito ordinaryong bomba. Para itong galit ng Diyos, siguradong walang kapangyarihan sa mundo na kayang gumawa nito. Kailangan magpatuloy si Kenji. Mainit at mabigat ang hangin.
kaya nagsimula siyang maglakad para makaalis. Lumili nga siya, naghahanap ng makakausap at sagot, pero bangkay lang ang nakikita niya. Wala na ang mga palatandaan na dinadaanan niya papasok sa trabaho, abo at bato na lang ang natira. Dahan-dahan siyang naglalakad sa gitna ng pagkawasak, palayo sa lungsod. At sa buong Hiroshima, nagmamartsa ang mga tao patungo sa inaakala nilang kaligtasan. Isa ang pamilya ni Yui sa mga pinalad. Buhay sila, pero lahat ay sugatan o natataranta at bahagyang nasira ang kanilang bahay. Nagsimula silang maglakad papunta sa isa sa maraming bomb shelter sa labas ng Hiroshima. Dapat tulungan ni Yui at Hiroshi si Jiro. Habang halos bulag at tuliro ang matanda, mahiyain at takot ang mga anak niyang sumusunod sa likuran. Takot sa sira-sirang paligid. Hindi lang sila ganoon. Habang papunta sa silungan, may bagong panganib at nakasalubong nilang mga litong tao na naghahanap ng sagot. May ilan na mas malala pa ang kalagayan, may mga balat na nangingitim at nagbabalat o may benda sa mga sugatang mata dahil sa lumilipad na bubog. Nakakalat ang mga katawan sa gilid ng kalsada. Tinakpan ni Yui ang mata ng anak para hindi makita ang nakakatakot na tanawin. Kailangan nilang pumasok sa bomb shelter ng militar ng Hapon na binabantayan ng mga sundalo. Ang mga sundalo na karaniwang nakikita sa paligid ay kalmado at maayos kumilos. Pero ngayon, balisa at takot na takot sila. Binubugahan muna nila ng tubig mula sa hose ang mga biktima bago papasukin sa loob. Hindi nila sinabi kung bakit, basta't lahat binugahan ng tubig. Biglang bumagsak si Jiro at pinalibutan ng sundalo ang matanda. Inilayo si Yui at pamilya niya, pero naririnig pa rin nila ang mahinang iyak ni Jiro. Habang nangihina siya, binuhat ng mga sundalo ang katawan niya palayo. Huling beses na makikita ni Yui ang ama sa langit, lumalalim ang misteryo. Si Daichi, isang magaling na piloto, ay nakalipad na sa mahigit 30 misyon para sa emperador at laging nakakabalik. Nagpaalam siya sa mga kakampi, kapwa noong nabaril sila at noong napili sa kamikaze na misyon. Pero hindi pa siya nakakakita ng kahit anong katulad ng nakikita niya ngayon sa abot tanaw. At sa lumalaking takot, napagtanto niyang nandoon sa ibaba ang kanyang kapatid. Ang nakatatandang kapatid ni Daichi ay nagtatrabaho sa lungsod. Natapos niya ang serbisyo militar sa unang bahagi ng digmaan, naglingkod sa barko at umuwi na may medalya. Pero di tulad ni Daichi, di siya sundalo sa puso. Masaya siyang bumalik sa opisina, pero dumating ang digmaan at ngayon lang siya nakakita ng ganitong sandata. Wala ring paliwanag sa radyo kung ano ito. Namumula ang mata ni Kenji habang naglalakad sa guho. Makapal ang hangin sa abo at alikabok. Masakit at tuyot ang lalamunan niya. Huminto siya, umubo, at nailuwa ang itim na likido. Hindi ito dugo. Anong nangyayari sa kanya? Nasa sentro siya ng pagsabog pero katawan niya ang kalaban ngayon. Isa ba siya sa mga nakaligtas o pinarusahan lang ng mas matagal at mas masakit na kamatayan? Malalaman na niya ngayon, gusto man niya o hindi. Sa kabila ng makapal at naglalagablab na ulap, nakita ni Kenji ang palatandaan ng buhay. 2 sundalo na may suot na gas mask ang nakakita sa kanya. Hinuli siya at hinila paabante. Maya-maya, natagpuan niya ang sarili niya sa isang pansamantalang bomb shelter, isang field hospital, kasama ang ilan pang nakaligtas. Sa tingin niya, siya ang pinakamabuti, habang ang iba ay halos hindi na makasurvive dahil sa matinding pagkakasunog. Sinubukan niyang tanungin ang mga sundalo kung ano ang nangyari at kung magiging ayos ba siya. Pero mukhang wala silang interes na sagutin ang mga tanong niya. At ang presensya ng mga hindi kakilala ay hindi rin nakakatulong para gumaan ang pakiramdam ng kahit sino. Tahimik na nagluluksa sina Yui at pamilya para kay Jiro, maliban sa paglalagay ng benda sa noo ni Hiroshi. Buo at magkakasama pa rin sila, pero hindi lahat ng sugat ay kita. Napansin ni Yui na takot din ang lahat sa silungan, tulad niya. Sa sulok, may matandang babae na bulong na sinasabing nawala na sa Japan ang pabor ng Diyos, habang may lalaking nagrereklamo tungkol sa mga Amerikanong kumokontrol sa kapangyarihan ng araw. Marami rito ang litong-lito, nagpapasalamat na buhay pa at matagal pa bago malaman ang totoo. Ito na ang pinakamahabang araw sa buhay ni Daichi, habang patuloy siyang tumatakbo sa mga misyon para sa Air Force hanggang sa inutusan siyang pumunta sa Hiroshima para tumulong sa mga rescue mission. Makikipagkita siya sa commanding officer at maghahanap ng mga nakaligtas. Kahit kaunti lang ang inaasahan nilang makita, nananatiling hindi malinaw ang utos ukol sa sanhi ng trahedya. Masaya si Daichi na malapit siya sa aksyon. Matagal nang patay ang ama niya at malayo ang ina niya sa Hiroshima. Nangako ang magkapatid na poprotektahan ang isa't isa at balak itong tuparin. Marami ng karahasang naranasan ni Daichi sa digmaan. Ang pambobomba ng Amerikano sa Tokyo ay nag-iwan ng lungsod na parang disyerto at sinunog ang marami. Pero iba ito.
Sa sentro ng pagsabog parang nabura lahat, pati mga katawan. Habang lumalayo, humihina ang sira pero mas dama ang epekto. Hindi na kailangan ng matinding investigasyon para malaman na matagal nang patay ang marami sa mga taong ito. Pero kahit sa gitna ng mga kasindak-sindak na pangyayari, may mga himala pa rin. Alam ng komander na dapat tingnan ang mga basement at paminsan-minsan ay may natatagpo ang buhay pa. Kadalasan, sila ay nasa masamang kalagayan, pero ang kahit sinong nakaligtas ay isang magandang tanawin. Inutusan si Daiichi na samahan ang 2 tulirong dalaga papunta sa bomb shelter at sinabing ibaba ang kanilang mga mata habang naglalakad. Gusto niyang iwasan na madapa sila, pero ayaw din niyang ipakita ang lagim. Sa bomb shelter, milagro, sunog at pagod siya. Pero hindi nahirapan si Daiichi na makilala ang kanyang kapatid na si Kenji. Nagyakapan sandali ang magkapatid at nangako si Daiichi na ipapaabot sa kanilang ina na buhay ang 2 niyang anak. Hindi pa nila lubos naiintindihan ang mga nangyari, pero sila ay nakaligtas. Malapit nang bumalik si Daiichi sa laban, handang maghiganti, o iyon ang akala niya. Lumipas ang mga araw na parang ulap, ibinalik si Daiichi sa labanan. Mas determinado ang mga komander niya. Sinisi nila ang mga Amerikano sa sakuna at inutusan ang tauhan na maghanda para sa mas matinding labanan. Si Kenji ay ginugol ang mga araw na iyon na parang nasa ulap, nakahiga sa kama ng ospital kung saan siya inilikas. Ginagamot ng mga nurse ang mga paso, pero wala silang magawa para mapatigil ang lagnat at bigla na lang bumabalik ang pagsusuka, mas malala pa kaysa sa mga paso. Kapag hindi siya natutulog, siya ay pinagpapawisan at nagsusuka. Pero sa kabila ng lahat, nakaligtas ang Hiroshima o kahit papaano ang mga tao roon. Sa unang pagkakataon, mula nang sumabog, nanatiling tahimik ang langit. Pagkalipas ng 3 araw, naglaho rin ang Nagasaki na 250 milya ang layo. Una, tingin ay natural na pangyayari ito. Pero ngayon, malinaw na isa itong pag-atake na di pa naranasan sa kasaysayan ng tao. Winawasak nito ang mga lungsod at nag-iiwan ng matinding, pangmatagalang epekto sa kalusugan ng mga nakaligtas. Maaaring biglang may sumunod pa at mabilis ang mga pangyayari. Mula rito, si Daiichi ang unang nakaalam ng pagsuko ng emperador. Habang ang mga komander ay naghahanda pa lang ng mga tropa para sa huling maringal na labanan, ilang oras ang nakalipas. Ngayon ay sinasabi nilang tapos na ang digmaan. Uuwi ang lahat ng lalaking ito na may kahihiyan. Masakit man, hindi aaminin ni Daiichi ang ginhawang nararamdaman niya. Handa ang lahat ng kabataang lalaki sa paligid niya na lumaban sa mga Amerikano. Pero paano lalabanan ang bombang kasing lakas ng 1,000 araw? Pero para sa mga nakaligtas, mas mahaba pang laban ang naghihintay. Umuwi sina Yui at ang kanyang pamilya at nagsimulang ayusin ang kanilang bahay. Mas ramdam ngayon ang pagkaubos ng bahay at pagkawala ng ama sa bawat sulok ng tahanan. Hindi nila alam kung gaano kataas ang radiation o kung maaapektuhan sila. Naiirita si Yui sa sakit ng braso habang nagwawalis siya sa kusina. Kinamot niya ito at nahawakan ang matalim na salamin na nakabaon sa braso. Masakit na paalala ng kanilang pinagdaanan. Ilang linggo ang lumipas, pinalabas na si Kenji mula sa ospital. Bumaba ang kanyang lagnat matapos ang ilang araw at doon niya lang nalaman ang mga kakilakilabot na nangyari sa Nagasaki nang siya ay nagsisimula ng gumaling. Gumagaling na ang kanyang mga paso at halos nawala na ang pagsusuka, ngunit siya ay mahina at tila binabagabag pa rin. Bumalik siya sa bahay ng ina para magsimulang muli, ngunit mahirap iwasan ang kakaibang tingin ng mga kapitbahay. Kilala siya bilang Hibakusha, isang nakaligtas sa nuclear bomb, kaya't tinitingnan siya ng may pagdududa. Hindi alam ng mga tao kung delikado siya o may panganib na sumunod sa kanya at dahan-dahang malalaman ang totoo. Ilang araw na walang paliwanag sa kanila. Walang anunsyo o paliwanag, puro chismis lang na lason ang hangin, bumagsak ang araw at may hindi nakikitang pumapatay pa rin sa tao. Matagal matapos mapatay ang apoy, linggo pa bago kumalat sa mga doktor at opisyal ang bagong salitang atomiko. Isang sandatang kakaiba sa lahat ng bomba na hindi natatapos sa pagsabog. Kapag naintindihan ng tao, alam na nila ang katotohanan tungkol sa kanilang katawan, lagnat, pagsusuka at pagkalagas ng buhok. Ang ilang kapitbahay ay nakaligtas sa pagsabog pero namatay din makalipas ang ilang araw. Hindi agad nasira ang Hiroshima. Nagpatuloy ito kahit luminaw na ang langit. Panoorin ang tungkol kay J. Robert Oppenheimer at ang atomic bomb para malaman kung paano ginawa ng Amerika ang bomba. O panoorin ang video na ito